Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, last battle review for quarters ng Langit Lupa tournament. And gusto kong humingi ng pasensya guys, kasi for sure itong video na to hindi nyo to mapapanood ng 8 o'clock PM. So as of now 8:28 PM na. So I'm shooting this video 8:28 PM. So I think baka mapanood nyo to mga alas 10 na or 9:30. Hindi, mga alas 10 siguro. Mga ganyan. Upload ko to ng alas 10. So medyo na medyo na busy lang kasi may mga inasikaso at ayun. Kaya ngayon lang ako ulit nakaharap sa computer ko. So ayun, going back, ito na yung pang-apat na review natin sa Langit Lupa tournament quarters. Blitzen versus John Delo. Hindi ko na papahabain pa yung magiging intro ko dito, basta ang masasabi ko lang, style clash ng battle na to. So Blitzen, depende sa kung ano yung magiging estilo niya. Kasi kaya niya maging well-rounded eh. So it depende kung ano yung mapipili niyang style laban si Jandelo. Kasi si Blitzen kaya niya maging kaya niya maging technical, kaya rin niya magsingit ng mga patawa, mga bars, mga punto, kaya niya eh. So depende kung yung isang buong round ba niya is technical or may halo. So depende sa strategy ni Blitzen. Si Jandelo naman more on patawa naman si Jandelo, 'di ba? May mga baliktad sila. Si Blitzen nagsisingit siya ng mga comedy. Si Jandelo naman, siya naman yung nagsisingit ng mga technical at mga punto. So baliktad sila. So ayun, hindi na ako magbibigay ng ng insights kung sino yung para sa akin na panalo, 'di ba? Tingnan natin kung sino yung mas effective na estilo para sa isa't isa. So yun, Blitzen versus Jandelo, style clash to guys. And check natin to. So game. Si Blitzen, tig 2 minuto Game. at tournament battle ito. Pakinggan natin, unang banat, right of way, Langit Lupa, Blitzen. John Delo ng Girahay Letra. Sa batch namin, siya daw yung pinakabenta. Sa harap ng mga alpha, nag-iisang beta. Kita na tema. Agresibo laban sa madalas magpatawa. Yung delivery ni Gago parang lagi nagmamakaawa, napakadupang. Sobrang lambing magsalita kaya magaling siya mangutang. Sobrang lambing magsalita kaya magaling siya mangutang. Ang daya mo naman. So pagkalaban mo to, nakaka-guilty. Ulol! Si Enigma kinulang sa paglilitis. Gusto niya atang matawa sa kabila ng mga krisis na papasigaw mo yung mga tao. Ganon din mga ipis. Kaya tatapak-tapakan ko lang to. Kala nila magaling. 'Di ba? 'Di ba? Ganun magsulat si Blitzen eh. Umpisa niya dito, parang technical eh, 'di ba? Technical, tapos nagsisingit siya ng mga jokes, ng mga comedy dun sa inside his technical writtens. Dun siya nagsisingit ng mga patawa. So ayun, ganun siya mag-construct si Blitzen eh. 'Di ba? Gusto niya atang matawa sa kabila ng mga krisis na papasigaw mo yung mga tao. Ganon din mga ipis. Kaya tatapak-tapakan ko lang to. Kala nila magaling ka, pero kung suriin mga banat di naman umaasinta.
Habang ako, tirador sa anggulo tunay na shooter. Habang ako, tirador sa anggulo tunay na shooter. Nakukuha mo lang yung crowd kasi yung rounds mo mala bloopers. Di ka rapper, isa kang poser. Ako sa sobrang lupit, yung bargain nag-alter na ng poster. Nawawala lang tong probinsyano sa kanyang natural habitat. Di ka nakakatuwa, hibang. Pinagtatawa ng kanila. Hindi ka komedyan, isa ka lang laughing stock. Kay Ro, nakachamba ka lang, ako buong liga binadibag. So anong gagawin mo? Mananarkastic, mamimiloso po, magyayabang to malamang dahil mga bara, makamasa, palaban daw at malaman, pero di naman yan tumatama. Dala-dala mo, madaling mabasa. Tanga-tanga to, madaling mabasa. Gadakalabog, kalabit na bala. Pagkatapos ko, yung bakin nito sa syudad na to ay ibabalandra. Jandelo, jandedo, mali na sa'kin tinapat. Mahina to enigma, kaya bakit hinarap? Mabilisan na pagsikat, mabilis ding babagsak. Pag ako yung sumigaw, umaapoy, malasantel mo. Pag ikaw yung sumigaw, wala ka boy, tunog falseto. Parang tanga sa pagranap, pangarap magkakanta nito. Pagkalapat yan sa truck, nawawala naman sa metro. Jandelo! Gusto mag-rap para pandagdag sa peso. Isa kang panggap, walang ambag, sarap, walang talento. Barilin o tagain, parang gusto ko gawin pareho. Malahit man na mainam ang iyong kadwelo. Kanina pa nakapwesto, sabay bang! Patayin to sa Manila para mawala ulit sa metro. Technical talaga. So, ayun. Ganito yung in-expect ko kay Blitzen, which is, bago tayo mag-start, in nga yung sinabi kong estilo ni Blitzen, no? So, ganun lang. Technical, more on technical si Blitzen, eh. Tapos, dun siya magsisingit ng mga jokes, which is, ginawa niya isang beses. Isang beses lang naman. Pero more on ano talaga, more on technicals talaga si Blitzen. Tsaka mga narratives, 'di ba? So ayun. Round 1 ni Blitzen. Kumbaga, ano ang para sa akin, ang pinaka-highlight ng round 1 ni Blitzen yung pagkakaroon niya ng technicals approach for Jandelo. So hindi naman siya nagbabad sa style breakdown. Sinabi lang niya na yun nga, yung patawa, style clash, ganun lang, pero hindi siya masyado nag-rely sa style versus style, 'di ba? Para sa akin, technical talaga, tapos yung rhyme schemes yung naging sandatan ni Blitzen dito for Jandelo. So yun, technicals So, feeling ko, kailangan natin muna pakinggan si Jandelo dito para makita natin at matimbang natin at the same time kung sino at ano ang mas epektibo sa unang ikot. So, yun. Sa tingin ko, pakinggan muna natin si Jandelo dito. Basic shit! Game. True! Basic shit! Masyadong alanganin. At tirador ka nga kasi yung laway mo kanina pa tumatama sa akin. Boss, legit. Kamukha mo yung mga sumasayaw sa TikTok ng hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Boracay game! Yo, nung nakaraan, Aminado, may problema ako sa delivery, pero salamat dahil bawat verso ko dama nyo. Oo, may problema lang sa delivery, pero habang ikaw problema mo ngayon yung bigat ng dala ko. Kung yung binigay ko kay Ro, ginangalahati itong si Blitz, dublihin ang matatanggap. Langit lupa ay bagong negosyo, pero wag kang umasa na merong soft opening na magaganap. Dahil intro pa lang, babalagbagin ko to at ipapakita sa mga walang bilib, nandirito at nakikinig na sa labang to hindi ako yung wala kang leeg! Yo, tanginang karabaw to. Ang motto sa buhay, Blitzen love food.
Kaya nung grain na salt, nakatipid si boss, ang binigay sa yung talent fee, Andox. Binigay Andox. Sabi niya sa isang laban, okay lang, walang jowa, nakakajakol naman paminsan-minsan. Sinigaw pa. Proud pa sa kanyang pinagsasabi. Ako nga araw-araw nagjajakol, di ko naman pinagmamalaki. Gago. Pero yung pagjajakol niya, hindi yun totoo. Kasi pag nakakita to ng sexy, hanggang sa tingin, nakatutok yan. Kawawang nilalang, sobrang ikli ng braso, di makapagjakol kasi yung kamay hanggang pusod lang. Kilala niyo si Vitrom? Yung tropa niya na may 746 body counts? Di ba napaturo ka sa kanya mag-dog style? Kaso tinarantado ka dong. Yung dog style imbis pa ganon, sa kanya pa ganon. Kaya mong tsumupa gamit butas ng ilong. Gago. Grabe namang ilong yan. Parang matotodas ka. Pag sinilip mo ng ganito, putang ina yung butas, may butas pa. Ano? Ilong mo na naman? Yung damdamin mo ba ay kumikirot-kirot? Gago din yan kasi yung ilong mo pasikat, hindi naman puso, pero tumitibok-tibok. Ano, galit ka na? Kasi yung insulto ko masyadong marahas. Kung galit ka, tara, pagtapos nito, McDonald's sa labas. Kasi, matapang daw to. Bitbit niya kanyang bayag, saan man lumapag. Matapang ka pala, bakit nung grain na salt yung isang flip-top bouncer, hinamon ka ng suntukan, hindi ka pumalag. Di ba boss, ikaw yung boss, di ikaw yun? Pero speaking of bouncer, boss, di ba ganito yung mga trick mong i-hire? Mga mukhang bulldog. Kaya kung ako sa'yo, wala kang trabaho, mag-apply ka sa flip-top, brother. At least, kung hindi ka mabigyan ng regular battle, pwede ka maging regular bouncer. Di ba boss? Kasi lahat ng katangian ng isang bouncer, nasa iyo na halos. Kaso mukhang hindi ito papasako ngayon pa lang yung mga simple kong suntok, di mo mabantayan ng maayos. Tingin mo sa akin mahina, mali ka ng hinala, ikaw yung bulagta at nabaon. Gamit linyang pambata, siya ay binata, kaya magtatanda ka na ngayon. Yung mga pumusta dito, itong pambato nyo, delikado ang lagay. Pagtapos ng gabing to, isa ako sa makikita nyong matatag. Ikaw naman yung matatag, buang patay. Lahat ng bala, rekta, kahit mangilag, ay tatamaan. Ikaw yung masisilap, masisibak, matitibag, sa ating bakbakan. Sa isang iglap, mararanasan, bababaliktad ang kaganapan. Round 1, walang fat jokes at overweight angle sapagkat hindi ka naman mabigat na kalaban. Putang ina nun. Paano ang banat? Woo! Okay. Tangin na. Yung ina-expect kong palitan nilang dalawa as style clash nangyari. Nung una, sabi ko baka mahirapan si Jandelo tapatan yung mga technicals ni Blitzen kasi yun yung usual na Blitzen 'di ba? Yun yung ina-expect kong Blitzen ay yun yung nagpakita sa round 1 na technicals tapos may mga pasundot-sundot lang na jokes. Pero hindi nga masyado nag-rely si Blitzen sa jokes parang isa nga lang ata yung siningit niya doon. Pero more on narratives, punto, tsaka technicals yung binabad niya doon. Hindi rin siya masyadong nag-rely sa style breakdown, 'di ba? So sabi ko baka mahirapan si Jandelo. Tapos eto real shit lang. Nag-start si Jandelo sa comedy. And to be honest guys, may mga comedy, may mga jokes si Jandelo na feeling ko hindi siya ganun ka-epektibo para sa akin. Kumbaga, kung nakikita nyo ba si Vicente sa stage, 'di ba? Parang kahit nagpapatawa na si Jandelo, parang wala lang kay Vicente. Parang ganun lang din yung sa akin, dating sa akin. Kumbaga, nagre-react yung crowd, natatawa yung crowd, pero for me, parang it's just a simple line lang. No? So, hindi siya ganun nakakatawa for me. Kaya, kung napansin nyo, inahayaan ko lang siya mag-spit.
Pero may mga times naman na natatawa ako doon, napapangiti ako doon sa mga lines niya. Pero ang pinaka gusto ko lang i-point out sa round 1, yung technicals ni Jandelo. 'Di ba? Nagustuhan ko 'yun. Nagustuhan ko yung technicals. Yung comedy side, masasabi natin sige, may konting advantage siya kasi nakukuha niya yung crowd. Pero yung content kasi, feeling ko hindi siya ganun kabigat. Yung weight ng line, hindi siya ganun kabigat compare sa weight ng lines ni Blitzen. So, naghanap ako ng ibang aspects, naghanap ako ng ibang elements na pwedeng nating matapat dun sa round 1 ni Jandelo na more on technicals. Nakita ko, napansin ko yung mga technical sides, technical lines ni Jandelo, and sa tingin ko isa yun sa mga reason kung bakit dumikit si Jandelo dito. Okay? Lalo na yung ender niya, no? Walang fat jokes, ganyan, kasi hindi ka naman mabigat na kalaban. Bam! Ang solid nun. Solid nun. Sa round 1, medyo dikit eh. Dalawa lang yung choices ko. It's either itatabla ko or bibigay ko kay Jandelo ng slight edge. So, ganun lang siya. Pero ayun, sige. Yun yung initial plan, initial vote for the meantime, 'di ba? Sabi ko baka itabla ko na lang or baka ibigay ko na lang kay Jandelo. Ganun yung ano ko. Pero sige, upon checking those rounds, sa tingin ko nagpapainit pa yung dalawa. Sa tingin ko may ilalakas pa si Blitzen, mas may nakakatawa pang joke si Jandelo sa round 2. Tignan natin. Pero isa lang masasabi ko, yung technicals ni Jandelo, sa tingin ko enough para pantayan yung round 1 ni Blitzen. So, round 1, tabla ko muna sa 8 puntos. Okay? So, ayun. Yung baka may mga question kayo sa isip nyo na hindi mo ba iniskuran yung jokes? Sa akin, pwede ko siyang iskuran, pwedeng hindi. So, feeling ko kasi, gaya nga na sinabi ko kanina, feeling ko kasi yung mga jokes ni Jandelo, hindi siya ganun kabigat. Okay? Hindi siya ganun ka nakakatawa, hindi siya ganun ka-impactful para sa akin. 'Di ba? So, yun. Yung technicals dun, yun yung binigyan pansin ko ni Jandelo. At masasabi ko yung mga technicals niya, iba yung timbang nun. And isa yun sa mga reason kung bakit nakahabol si Jandelo sa unang ikot. Okay, so round 1, ibibigay ko yun ng tabla sa 8 puntos. Round 2. Pahinga natin! Napaka-lame boy! Di mo ako madadaan sa Kenkoy, tangina mo Jandelo, mukha kang short hair na empoy. Share ng bikini pics pag late night sa Facebook. Yung mundo lalong umiinit kasi mahilig siya sa AI na fake nudes. Ang bilis mag-like ng pics ng chicks kahit bago lang yung upload. Hanggang Facebook lang siya kasi yung porno sa kanila 3 oras bago mag-load. Pag may babae, up and down yung mata. Kala mo nagsisiso. Jandelo, mukha kang tricycle driver. Tricycle driver na lang hihipo. Pero trabaho nito may-ari ng Binalaybay. Isang maliit na liga sa Capiz. Yung premyo sa kanila, 1 kilong bigas sa 3 piraso na kamatis. Meron siyang MC, si Saint B. Pinilit niyang lumaban kahit merong bagong baby. Tas ang tagal in-upload, feel na feel yung pagkabosing. Pagkalabas ng vid, yung baby ni Saint marunong na magyosi. Gago. Ano na ito? Hindi ka kampiyon. May-ari ka lang ng liga, puro ka koneksyon. At puro impluensya. Nagtanong si Enigma, Jandelo, sino magre-rep ng liga mo? sumagot si Pabida, uy, Boss Eric, sige ako. Boss Eric. Ano na ito? Yung mga kalugar na ito, matataas yung hangarin. At ang napili ni Jandelo, lahat sila ay harangin. Gago. At huwag mong sabihin na hindi ikaw yung nag-decide. May-ari ka ng liga at may connection sa girahay. Kaya una pa lang yung desisyon hindi na pantay. Tangina ang sahol. Daig mo pa yung kongresista na patagong kontraktor. Kasi puro to connections. Kakilala niya si Sak, kakilala niya si GL. Hindi to nagpapapigil. Sa eksena palaging updated. Kilala niya rin si Boss Lots kaya hinahanap niya si Apex.
Tangina nito. Kilala niya rin si Boss Lots kaya hinahanap niya si Apex. Ngayon nakapasok na ng flip top na puro slapsticks at antics. Siya daw si John Wick. Tingin ko John Wick. Mga kaliga, ginate-keep. Puro ka-gimmick, mga tira mo basic. Madali lang iwasan John Wick. Ako si Neo sa Matrix. Puro Okay. ka Facebook bars at TikTok jokes. Pag nagsusulat to, kumakaripa sa net. Dami mong pakulo pero hilaw ka pa rin. Boring daw kami ni Vlad kasi hindi niya magets. Sikmurahan ko kaya baka merong madigest. Ang ina mo ka. Madami ka sinasabi. Ang haba ng rounds. Ang dami mong sinasabi kaya nakakatsamba ka minsan. Pero hindi masustansya ang pagkain na instant. Hindi masustansya ang Punto, pagkain no? na instant. Mayayanig yung pagkatao parang tinamaan ng big one. Maliliit si Jandelo, gagawin ko tong Lil Jan. Ang ina ka. Lil Jan. Ang liliit. Umaasa ka pa rin sa crowd. Yung mga yan magaling na mag-discern. At yung baon mo, band-aid solution sa 3rd-degree burns. Matagal ka ng patay as far as I'm concerned. Kinukulit na nga ako ni Sisik. Bitch, wait your fucking turn. Ano ang banat pa? Okay. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung approach, energy, aura, presence ni Blitzen. Pero magkaiba ng ano dito, magkaiba, I think magkaiba ng structure. Sa round 1 kasi technical tapos nakasingit yung isang linya na joke, yung about dun sa EPs, 'di ba? So isa lang 'yun. Tapos after nun, technicals na ulit, rumatrat na ulit sa technical si Blitzen. Sa pangalawang ikot, iba. Hindi siya technical joke, technical hindi. Kumbaga parang 1/4, 'di ba? 1/4 ng round 1 patawa. Tapos 3/4 ayun na, punto, technical, references. I mean hindi nga masyado nag-reference si Blitzen, technical at punto lang, 'di ba? Pero the thing was yung presence, 'di ba? Yung presence, yung aura halos almost the same, 'di ba? Siguro mas natripan ko lang yung yung mga pinupunto dito ni Blitzen. Pero yung patawa para sa akin nakakuha ng momentum 'yun, 'di ba? Iba yung jokes ni Blitzen sa round 2, iba yung jokes ni Jandelo sa first half ng round 1 niya. So the difference, yung jokes ni Blitzen dito sa round 2 para sa akin kahit papaano nagkakaroon ng ng impact, kumokonekta. Si Jandelo yung jokes niya sa first half medyo matamblay para sa akin. Okay? So yun lang naman siya. So round 2 ni Jandelo, pakinggan natin and let's see kung sino yung mas matimbang. Sa round 1 tinay natin, sa round 2 let's see. Pakinggan natin. Eh. Game. Tanginang to, pag umanat walang hype. Bakit pa ako magsasaga sa porno kung kaya ko man kumatot ng live? Yo. Gabi kasi. Nung grain na salt, halos kalahati ng round 1 niya tungkol lang sa pagkagandang lalaki ng kalaban. Yung pagka-bitter mo men ay halata. Kalalaking tao, insecure sa kapugian ng kapwa lalaki, tangina, bading na mataba. Kung marami kang ipon, huwag ka sa akin magtipid dahil ikaw yung mabibenga. Kung nakalusot ka man sa bargain, katapat mo ngayon yung mas mabenta. Di lang sa sulat, lalo sa letra, ibang klase palumetra. Mga barak ay wholesale, rekta lahat sa bodega. O Wholesale liver bodega. punch, mula Okay. sa legend, tatama sa kanyang body. Bawat linya-linya, sobrang lakas ng suntok. Tawagin mo ko sa ngalang Ali. Pero hindi pa tapos. Suntok lang ng suntok, babagsak pag natamaan. Talagang aabutin yung bodega hanggang ma-stop na yung kalaban. At ating pag-usapan yung pagdarag mo sa Bodega bargain. stock. Na-casual yung poster nila AI. Then why? Tanong lang, pag AI ba yung poster, yung event ay makakancel? Pag AI ba yung poster, walang maproproduce na malakas na MC o maganda na battle? Di ba? Bakit yung Motus? Sobrang ganda ng poster pero yung mga video hindi... Kakaroon ng problema sa delivery eh. Bakit yung Motus? Sobrang ganda ng poster pero yung ibang video na kurap at di na-upload. Gago. Yung pulo, yung floodway maganda din kaso yung mga MCs daw mga mabaho.
Ang punto ko lang, hayaan mo sila kasi hindi naman ikaw yung nakahassle, Brad. Wala namang problema kung AI yung pangit yung poster. Ang importante, buhay yung essence ng battle rap. Okay. Alam ko pinuputok ng butchi mo, Bogart. Wag ka mag-deny, tol. Ayaw mo sa AI kasi sa motos na body bag ka ng cyborg. Sa ulol. Kajabo. Natulol. Yung pandidiri niya sa AI, binuhos niya lahat sa wak na VLD. Hipokrito, ayaw sa AI, isa ka din naman sa putang inang umaasa lang din sa chat GPT. Di ba, minsan ang laking tulong ng AI, di ba? Di ba? Kaya yung galit mo saan ba nag-ugat? Galit-galitan sa AI pero ang hilig mo manood ng mga nagsasalitang burat. Boss! Ako to si Burat. Ano? Puro AI ba? Gago dahil dyan di ka makakatapak ng semis. Kaka-AI angle sa langit lupa, isa ka na ding AI. Automatic ikis! Okay. Gago. Ikis. Kaya, I'm here. Kaya yung issue mo sa kanila, hindi na okay. Kung sa Pampanga bargain, liga ng AI, yung Mulo, Pulo, Floodway, Rap Lines, liga ng mga OA. Di ba? Maliban lang kay Sisik. Floodway. Love you, bro. Kasi kung napansin nyo, ang dami nila na may istilong iisa. Sa bara ay babad na babad. Tapos sa battle, sobrang hyper. Pag may nag-react, magre-react at magtutulakan kayo agad. Parang ganito. Tol. Wow! Ang ina! Wala akong pake kung may magalit, tamaan na sa pool. Mga putang inang overacting ang cringe yung sumigaw. Ano kayo, dinosaur? Kaya, kung may tropa man kayong hurado dyan na at magalit at ipatalo ako, walang kaso kasi muli nyo pa rin ako makikita sa gubat. Sa buwelta, sa ahon, sa isabuhay. Sa Pornhub, sa Tulfo. Kahit sa panaginip nyo, muli nyo akong yung mukha ko lagi nyo na makikita. Habang ikaw pag tinalo kita, hindi mo yan maa-accept. Parang friend request ko kay Enigma. Gago. At last, di lang ikaw, pati buong liga mo, binangasan ko ngayong kalubusang gumawa. At sa labang to, hindi mo kayang dumikit, kaya ako nakusang gumawa. Putang ina, nahihirap, pre. Akala ko sa round 2 makikita ko yung difference. Sobrang dikit kasi magkaiba talaga ng estilo, pero ayun, magkaiba eh. Diba? Magkaiba sila ng estilo at nagagawa nila yung part nila ng malakas. So, ito, ang ibig ko lang sabihin, yung kung paano mag-construct si Jandelo, kung paano siya magsulat, kung paano siya mag-deliver. Actually, deliver, doon nagkakaroon ng problema si Jandelo. Pero doon na lang tayo, kung paano siya mag-construct, kung paano siya magsulat, kung paano niya kinonstruct, at kung paano niya, kung ano yung presensya niya sa stage presence. Doon niya dinadali. 'Di ba? So si Jandelo, ang lakas ng ang ganda ng pagkaka-construct niya kasi hindi siya nagre-rely sa punto, technical, comedy. Hindi siya nagre-rely sa ganun. Kumbaga, nagsi-switch palitan. Magko-comedy siya dito, magpupunto siya dito, comedy ulit, magte-technical, punto, comedy. Ganun eh. So, kumbaga may point to point. O itong bara na to maglalanto sa ganito. Ito transition dito to.
Tapos balik tayo sa ganito, transition, ano ulit na. So ganun yung structure ng sulat ni Jandelo, paiba-iba, paliko-liko. Hindi siya nagre-rely sa jokes muna ako sa first half, second half, punto ako, tsaka technical. Hindi siya ganun eh. Kaya masasabi mo na na pag nakuha niya yung momentum, ma-hold niya yon. Tapos, ma-maintain niya, pag kumana ulit, pag pumasok ulit yung technicals niya or mga punto niya or mga comedy niya, aangat. Mag-hold, aangat ulit. So, ganun. Point to point. Yung kung paano ko siya i-describe, point to point siya. Kay Blitzen, iba. Ano na to guys, overall na to. Kasi, style clash talaga eh. Style clash. Hindi mo siya pwedeng i-judge sa technicals lang. Kasi, ang unfair nun para kay Blitzen. Kasi, rounds 1 and 2 ni Blitzen, hindi siya masyado nag-rely sa jokes. 'Di ba? Hindi mo rin siya pwedeng ibigay or i-judge sa technicals kasi yung technicals ni Blitzen tsaka yung technicals ni Jandelo hindi kumbaga magkaiba ng pinagmumulan. 'Di ba? Mahirap siyang i-judge for me. Kaya ginajudge ko siya as a whole sa first 2 rounds. 'Di ba? So ayun, yun nga yung kay Jandelo, point to point siya. Yung sulat ni Blitzen, ito siya kung ano yung estilo niya, yun yung pinaninindigan niya. 'Di ba? Sa round 1, technical, tapos may isang linya na comedy, tas after nun, technical lang. So for me, is a straight line. 'Di ba? Straight line siya. Pero yung bigat mararamdaman mo na talaga. I mean yung weight ng line mararamdaman mo na mabigat din talaga. May punto, may bitaw. So ayun. Sa round 2 nagkaroon ng difference sa structure kasi kumuha si Blitzen ng momentum sa comedy. Sabi ko nga, yung 1/4 ng round ni Blitzen, comedy yun. Tapos after nun, hinawakan na niya yung momentum, nakuha na niya, atake sa technicals, which is effective pa rin. So, pares silang effective sa estilo nila eh. Kaya medyo nahihirapan ako kasi sabihin natin slow start, yung isa sa MC na to, slow start sila. Pero, along the way, makukuha nila yung momentum. Pag nakuha nila yung momentum, sasabog talaga eh. 'Di ba? Ganon din si Jandelo. Sabihin natin slow start, pero sabihin natin nagkakaroon siya ng problema sa delivery, pero after that babawi, tapos may mga technical na mabibigat, may mga technical na papasok for Blitzen, may mga comedy na okay, 'di ba? So ganun siya, ganun yung niya, ganun yung structure. So mahirap. So feeling ko rounds 1 and 2 itatabla ko muna. I can't decide guys. Sabi ko nga sa inyo, ayokong ibigay yung boto ko kay Jandelo kasi balanse yung atake niya. Kumbaga, ito gusto ko lang i-clarify sa inyo. Ayokong magbigay ng boto dahil lamang si Jandelo sa comedy. Kasi yung comedy forte ni ni Jandelo. May comedy rin naman si Blitzen, pero iba yung comedy niya for Jandelo, more on technicals. Hindi ko rin naman pwedeng ibigay kay Blitzen yung boto ko dahil more on technicals yung nagiging approach niya, and kay Jandelo naman kahit papaano may mga punto at technicals din, 'di ba? So ayun, sa tingin ko overall na lang talaga yung magiging judgment ko dito. Pero pakinggan muna natin yung round 3, baka magkaroon ako ng konting snap na ito na yun, siya na yung panalo dito. So ganon. Habang pinapakinggan ko yung round 3 nila, i-absorb ko pa i-absorb yung mga bara sa first 2 rounds. Okay? So, ayun. Pero, initial muna guys. Tignan natin sa round 3. Kumaga, ihahang ko muna for the meantime yung first 2 rounds. Pero, itatabla ko yung first 2 rounds sa 8 puntos. Parehas silang magaling sa estilo nila. Blitzen, technicals, na may konting mga comedy. Si Jandelo naman, comedy na may mga technical. So, parehas silang nakukuha nila yung momentum sa kanya-kanya ng estilo. Okay? So, sana klaro yun sa inyo. Round 3, check natin. I hope na makakita talaga ako ng difference sa round 3. So, yun, game. Game.
Tuwan-tuwa kayo. Yung delivery naman, hindi malinis. Tangina. AI ka rin, automatic ipis. Tangina, bano. Siguradong talo na to kasi si Enigma inaccept ako. Bano ang puta. Napanood ko yung laban na ito sa Bisaya. Ang lakas, hindi nagpapamama. Ang angas mo dun kahit mayroong moments of defeat. Pagdating mo dito, bigla kang comic relief. Kasi seryoso sa Bisaya. Sa Tagalog, patawa. Sa sarili, walang tiwala, galawang pantanga. Nagbago ka na nga ng wika, nagbago ka pa ng style, mali yan na galaw. Ako binabago ko yung kalaban at kanilang mga pananaw. Kunwari proud, hiligay nun. Kunwari proud, Bisaya. Ulol proud ka na nanghihiram ng wika. Proud ka na dito nakapasok kasi proud ka sa validation ng Tagalog. Tangina, tsupain mo pa yung crowd, gago. Proud ka sa validation ng Tagalog. Ngayon, probinsyanong dito nakatapak, nagbabalak makaangat. Kalat-kalat, pagtatalak, palag-palag sa alakhak. Umaastak ang alamat porket maraming palakpak. Mga bara ko pa rin, mas tatagal, mas tatatak. Sa Tagalog di ka pa sanay, mga banat mo laging sablay. Magtawag ka pa ng ibang bay, patayin ko kayo sabay-sabay. Kulang ka pa sa hasa, magmumukha ka na bata, tatak mo dyan sa iyong apog. Paano to nakapasok? Walang bisa tong Bisaya pag tinaga ako sa Tagalog. Tingnan mo ka. Ginaya mo lang si Ganda Masta. nun, no? Walang bisa tong Bisaya pag tinaga ko to sa Tagalog. Ang ganda nun. Paano to nakapasok? Galing. Walang bisa tong Bisaya pag tinaga ako sa Tagalog. Ayos. Tingnan mo ka. Ginaya mo lang si Masta. Ginaya mo si Manda pero mahina yung sapak. Sa sobra mong wak, ginaya mo rin si Crack. Sa mga kaliga, sa sariling wika, ganap ka na traitor. Natuto ka magtagalog pero walang sariling flavor. O kulang ka sa sangkap, kahit anong gawin mong paraan. Ako yung matabang kalaban, ikaw yung kalaban na matabang. Yeah. So ano, barilin o tagain? Tagain na lang para mabagal at may punto. Pupugutan to ng ulo kasi aangat ko sa dulo. Pasensya kung yung kamatayan masyadong malagim. At least yung Bisaya inaangat ko pa rin. Uy, yun lang. Putang ina, bitin ah. So sabi ko baka makakita tayo ng butas sa round 3. At sa tingin ko, isa yun. Medyo maikli yung round ni Blitzen. Huhu. Mahirap to ah. Medyo mahirap to. Nagustuhan ko yung bisa sa Bisaya, Tagalog. Ang ganda nun. Okay, game. Round 3 muna. Yung pagkawak mo masyadong halata. Kung pugutan mo ako ng ulo, walang kaso, meron pa naman akong ulo sa baba. Tanginang yan. Tangina, basang-basa ako ng laway, gagi. Yo. Stop, newly hired. Ala gago. Flip top stop. Yo. Game, round 3. Yo. Pwede ba guys? Wag muna ako mag-jokes. Pwede. Bars naman, papatapigin ko lang si Boss Arik. Yo. Kuya Kebs, game. Yo, Blitz. Ano sa pakiramdam na idol mo si Winnie the Pooh pero hindi ka makapag-crop top kasi yung puso mo napakadumi? Yo, ito yan. Ilang taon na to sa eksena. Ilang beses na rin nakasalang. Sa battle, laging batak. Kaso karamihan sa performance niya hindi malinis kaya pangalan mo di rin naging kalat. Mula sa unang salang hanggang kay VLD, puro kalimot sa kada laban mo. Kung sa wrestling, pwede to maging si Kane, Big Show, Undertaker kasi puro chokes lamang to. Kung ganon ipapakita mo, madali ka matupi just like the old times. Pa-sponsor ng Hype Beat, High Minds, Unhinged, Real Jokes, gamitin ko pang atake. Ganon mag-clothesline. At tignan nyo yung oras online. Kahit di pa nag-316, makakatikim to ng stunner. Hindi ako yung tipong may pagka-AJ Styles, pero ramdam nyo yung aking power. Kaya bugbog, sarado tong baboy ngayon dito sa stage. Ngayon lang ako nag-wrestling reference, pero yung linya ko kaninang round 1 at 2 pa nag-i-edge. Sa lahat ng may... Boss.
Bars yung boss ng tawanan mo. Gago. Yo. Sa lahat ng may duda sa akin, palyado ang hula nyo. Iiwanang may trauma to. All 3 rounds, pure domination. Tawagin nyo kung Brock Lesnar. F5 votes makuha ko. Ano kala mo tapos na? Gago yung kasunod, Brock mas Lesnar? interesting pa to, boy. Kakasuot mo ng Pray For Us at kakasama kay Saint Ice na wrestling katuloy. Okay. Tang ina, yung sakit mo pag bumabattle sa wrestling, nasaling ko pa. Pag nagbasa kami ng comments tungkol sa'yo, yung pagiging choker mo laging napupuna. Dahil wala kang katangian na tumatak sa tao. Sa sarili ay isisi mo yan. Tanging ang pagkamalimutin mo lang yung hindi namin malilimutan. Ah! Ano, yung sandata ko mapurol? Yung sandata ko mapurol, gago. Ang importante na iwanan ka ng sugat. Isang butas lang ginawa ko sa buong round 3 pero nagmukha kang donut. O diba? O diba, kahit anong gawin kong atake, sa pool pa rin ang target. Simple lang yung mga setup pero Delo. kayang maka-upset. Delo target. Kasi Okay. sabi daw nila, mga tulad daw niya ang bagong meta. Na sa Facebook, na sa TikTok, laging hina-highlight. Pues wala akong pake sa meta. Pagkat ako yung Jandelo, 1 of 1, komedyante na heavy bar type. Pagkat kita nyo naman, mapabara o komedya ang bitaw. Buong rounds, hindi na sayang aking laway kasi sa bracket, siya yung mauusog. Siya yung mauusog. Kinulang sa akin tong kidlat, kahit samahan ng kulog. Di ako umaasta na Diyos, saksi lahat ng nanonood. Pero sa gabing ito, nabistula akong si Jesus kasi yung hinanda ko para lang sa isang tao, pero lahat kayo yung nabusog. Langit lupa. Bagong negosyo nitong gwapo na ngayon ay nag-exist. At kami yung bagong produkto na ang presyo ay di pa nag-increase. Kung kikita ka sa amin, boss, meron lang akong ideyang i-insist. Manalo o matalo, ipakita mong business-minded ka, huwag kang matakot sa akin mag-invest. Pagkat kita mo naman kung gaano ako kadedikado. At pag ako'y naging official flip-top MC, pangako, sigurado, pwede mo rin ako maging flip-top staff. Tapos pag may event, lagay mo ako sa entrance. Total, ako naman yung bagong tatatak sa mga tao. Flip top right. Putang anang hirap. Round 3 bigay ko kay kay Blitzen. Round 3 Blitzen. Yung gusto ko lang komentan yung pagsuot ni Jandelo ng flip-top staff na t-shirt. Simple lang, guys. Sa tingin ko hindi niya na-maximize yung yung t-shirt na yun, yung props na yun. Nag-expect ako na may gawin siya about flip-top stuff, or nag-expect ako ng siguro sabihin nating babattle siya as a flip-top stuff, may mga lines siya na mga ganun ba, creative. Pero anong nangyari sa dulo pa na nagamit yung flip-top stuff na t-shirt eh. 'Di ba? So sa tingin ko hindi niya na-maximize 'yon. Pangalawa, lumabas siya sa estilo niya. 'Di ba? Hindi niya estilo 'to eh. Yung technical tsaka bara, hindi niya estilo 'to. Sabi ko nga sa inyo, first 2 rounds sobrang effective ni Jandelo dahil nga yun yung usual na style niya. Comedy, 'di ba? Nakakakuha siya ng momentum through his comedy, and pag bumana siya ng technicals, pasok kasi momentum eh. 'Di ba? So ganun yung naging scenario sa first 2 rounds. Round 3, lumabas siya sa estilo niya. Nag-technical siya doon, which is suicidal approach sa dikit na battle na to. 'Di ba? So sa tingin ko hindi nakuha totally ni Jandelo yung round 3 momentum. Hindi niya na-maximize yung t-shirt as a props. So, round 3, bigay ko kay Blitzen. Si Blitzen, para sa akin, hindi siya lumabas sa estilo niya. Kumbaga, pinanindigan niya yung estilo niya na technicals, punto,
'Diba? Technicals punto. Yun yung yun yung naging story ng round 3. 'Di ba? Sa weight naman, masasabi mo rin na mabigat din yung mga pinupunto niya, mabigat din yung mga linya na sinasabi niya for Jandelo. So, I think round 3 doon nagkaroon ng sumugal si Jandelo eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Mahirap kung mag-a-adjust ka para sa kalaban mo. Kasi si Jandelo nag-adjust 'di ba? Tumechnical siya sa round 3, which is sabi ko nga suicidal kasi dikit yung battle eh. Parehas nakakuha ng momentum sa first 2 rounds. Parehas estilo nila yon. Parehas nakakuha si Blitzen ng puntos sa estilo niya. Si Jandelo ganun din sa mismong estilo niya. So, yung round 3 na ginawa ni Jandelo, sugal talaga yon kasi lumabas siya sa estilo niya, which is technicals, tapos technicals din yung naging approach ni Blitzen. So, kung pagtitimbangin mo yon, magkakaroon talaga ng difference eh, na makikita mo na, tangina, mas mabigat yung mga linya ni Blitzen dito sa round 3 ah. Yung kay Jandelo dito, parang ineffective ah. So, ganun siya, magkakaroon siya ng scenario sa utak mo eh. So, ayun, sa tingin ko, first 2 rounds, itatabla ko. 'Di ba? Halos the same ng structure. Technical, punto, yung approach ni Blitzen. Si Jandelo naman comedy, technical, 'di ba? So kung titignan mo yung both parehas silang nagiging effective sa isa't isa. Round 3 dun kumawala. So ayun. 8-8-8 for Blitzen, that's 24 points for Blitzen. 8-8-7 for Jandelo. 1 point lang naman, 1 point lang. So 8-8-7 and that's 23. So 24-23 in favor of Blitzen para sa akin. First 2 rounds tinabla ko kasi sobrang dikit talaga nun, 'di ba? Pero either way 'yon. So 'yun, for me, Blitzen. Way, Langit Lupa 2026, Jandelo versus Blitzen. Mag-iayos beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Shoutout ulit sa mga liga nila Rap Line sa Girahay Letra at Binalaybay. Tuloy-tuloy pa rin. Ang boto ng hurado, 3-2! Ina 3-2. Deserve. 3-2. In-expect ko rin talaga na 3-2 to. Deserve talaga. Game. Advancing sa semis, mag-iay tayo lahat para kay Blitzen. Shoutout kay Boss Marlon, kay Kaiser. Sa Pray For Us, sa Rap Lines, sila J11, binigay ko. Sa Face First, So yun, 3-2 Blitzen. Sobrang dikit, deserving na ganun yung score. So check natin judges. Justice para sa Tuboso 19. Round 1, binigay ko siya kay Jandelo. Dahil putangin na, pagkatapos nung round ni Blitzen, medyo may stutter, pero yung sargo ni Jandelo talagang suwabe. Pasok. Ito pa rin yung konektado siya sa crowd, konektado siya sa lahat. Pero yun, round 2 and round 3, binigay ko na siya kay Blitzen. Yung round 2, slight edge. Pero yung round 3, medyo lumaylay si Jandelo doon. At mas maraming tumatak sa akin si Blitzen, mas marami siyang moments, highlights, at saka binase ko rin siya sa difficulty of writing. Kaya yun, round 2 and 3 binigay ko kay Blitzen, round 1 kay Jandelo, props pa rin kay Jandelo, pero yun, 2 and 3 para kay Blitzen. Okay. Yun, hindi ko alam kung ibabas nyo ulit ako dahil ganito yung boto ko. Pero ang binoto ko dito, hindi, mamaya muna. Ang round 1 at round 2, parang ang hirap mamili kasi parang malakas si Blitzen. Malakas din si pero Jandelo. sobrang entertaining ni Jandelo. Pero may mga malalabo siyang linya na ang labo talaga eh. Pero alam mo yun, sobrang nakakatuwa siya. Nakaka-believe din kasi nadadala niya yun. So hindi ko muna iniskuran yung 1-2. Kasi magkaiba yung atake. Sa round 3, dun siya. Which is ayun yung sinasabi ko sa inyo. Rounds 1 and 2 magkaiba ng atake. Kaya tinabla ko yon. Si Poison naman, rounds 1 and 2 niya, hindi niya iniskuran. Medyo lumaylay eh. Pero sobrang lakas ni Blitzen. Dun. So parang yun yung naging dahilan Turning para point. iboto ko Okay. si Blitzen. Kasi Okay. mas nagustuhan ko yung ginagawa niya, mas may direction. Maganda rin yung ginagawa ni Jandelo, pero ayun nga, parang
mas pang battle rap talaga yung ginagawa ni Blitzen. Kaya siya yung binoto. Totoo yun. Sorry sa mga hindi magugustuhan yung boto ko, pero ewan ko kung mali ako, pero yun yung ano. Tama naman yun. Yun, isa rin ako sa bumoto kay Blitzen. Kung pagbabasihan ko siya round by round, siguro parang nagkatalo sila sa Round pinaka-huling three. round, Yes. round, which is strongest ni Tama. Blitzen. Tapos yun naman yung parang Least. pinakalaylay na round Yes. ni Jandelo. Pero syempre, props pa rin sa entertainment factor na bigay ni Jandelo. For sure, maraming may entertain, maraming magugustuhan yung rounds niya pa rin. Pero syempre, tournament-wise, mas maraming categories na nahihit si Blitzen para Yes, sa akin totoo. sa pagpunto, sa alam mo yun, kumbaga iba kasi yung dalang entertainment ng na ginagawa ni Jandelo dahil parang given dahil naka-built-in yung accent niya. Talagang kahit ako na-entertain ako doon. Pero yun nga, kung pagbabasihan natin siya at ang gagamitin nating mga criteria ay pang tournament, para sa akin mas pang tournament at mas pang rekta talaga yung mga atake ni Blitzen. At para sa akin yung huling round nga na parang naging deciding factor, parang hindi pa nakatulong na hindi ko nakitaan ng pinaka direksyon yung ginawa ni Yes, Jandelo. totoo. Bakit siya nagsuot ng guantes, Oo. bakit siya palit ng flip-top staff. So parang medyo matabang yung punto na yon kaysa sa pinunto ni Blitzen. Kaya para sa Totoo, akin binotok si totoo. Blitzen. Congrats pa rin kay Jandelo. Totoo yun. Agree ako kay M-Site. Sa bumoto kay Jan. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, hindi na maximize ni Jandelo yung pagsuot niya ng flip-top stuff na t-shirt. Nakalimutan ko lang yung gloves, nagsuot din ba nga pala siya doon. 'Di ba? So, yun, I think yung punto ni Poison tsaka yung punto ni Poison, parehas kami, 'di ba? So, itong last two judges, Jandelo na yung binoto nila dito. So, pakinggan natin. Kay Jandelo. Tomsis ako sa bumoto kay Jandelo. So round 1, binigay ko yung boto kay Jandelo ng konti lang. Okay. Ang problema lang dun, malalakas talaga yung suntok ni Blitzen. Ang kaso nga lang, nagsisimula siyang mag-stutter ng konti. So okay, yung malinis yung stutter. performances ni Jandelo at pinakita niya naman na sa kanya yung round second, binigay ko pa rin yun kay Jandelo. Kuwang-kuha niya yung kiliti ng tao at syempre yung performance niya ganun pa rin, dire-diretso pa rin. Malakas yung mga pinapakawalang suntok ni Blitzen pero nagkakaroon nga ng stutter. At sa round 3 yun na yung binigay kay Blitzen, kumbaga sa malinis na performance ni Blitzen tsaka kumbaga yung mga malalakas na suntok kumbaga naka-reserve lahat ni Blitzen sa round 3. So para sa akin 2-1 Jandelo. Yun, bali isa ako sa mga bobong bumoto kay Jandelo. Gago. Dahil, hindi, seryoso. Para sa akin, pare silang magaling sa ginagawa nila eh. Pero, alam mo yun, parang epektibo lang talaga si Jandelo para sa akin. 1 and 2. Malinis kay Jandelo yun, lalo na yung sa AI. Sa angulo niya sa AI, pakiramdam ko sunog na sunog si Blitzen doon. Round 3, nilabas ni Jandelo yung hindi dapat ilabas. Nag-burst siya ron, pakiramdam ko, tinulugan siya ron. Oo. At si Blitzen, ginawa niya pa rin yung dapat niyang gawin. Tama. Sa round 3, nakuha ni Blitzen yun. Pero 1 and 2, malinis para sa akin kay Tama Jandelo. Tsaka napansin ko yung mga konting pahinto-hinto ni Blitzen. Oo, tama. Kasi pag technical ka or bars ka, tapos pahinto-hinto ka, malaking bawas yun para sa akin. Hindi katulad ng Joker na hindi mo mapapansin kung nawawala-wala man siya or dahil nadadala niya yun. 1 and 2, Jandelo. Blitzen round 3. May punto rin yung sinasabi ni Jonas doon, 'di ba? May punto rin 'yun. Kasi ako personally pwede kong gawing ganun yung boto ko eh. Na rounds 1 and 2 Jandelo, tas round 3 Blitzen. Ganun ko siya possible or pwedeng makita. Sa mas pinanigan ko lang yung yung pagiging sa tingin ko pagiging fair ko at honest na na review, no, kasi andun yung mga poses ni Blitzen. Kitang-kita naman kitang-kita yung mga poses ni Blitzen, pero hindi ko siya kinakount as choke, stutters or slip ups. Pause lang yun, guys, magkaiba yun. Si Blitzen naman si Jandelo naman
sabi ko nga 'di ba, may mga jokes si Jandelo na para sa akin hindi ganun ka-effective eh. So parang ano lang 'yon, parang nag-break even lang sila, nag-cancel out lang sila. Yung mga jokes ni Jandelo na para sa akin hindi ganun ka-effective, tas yung mga poses niya ni Blitzen, nag-cancel out lang sila. Kaya nag-matter talaga sa akin yung content, 'di ba? So ayun, kaya tinabla ko eh. Pero mag-agree din ako dun sa judging ni Jonas kasi possible ganun din talaga. Anyway, so that's the last quarterfinals na ni-review natin sa Langit Lupa Tournament. Ngayon, di ko alam kung ano yung ine-next ko, kung magba-bargain ba ako, pero I think doon na tayo papunta kasi supposedly bargain talaga muna bago tayo magtitulo Shoutout kay Eds. Si Eds lang talaga nagpilit na titulo muna. Pero anyway, so let's see. Surprise ko na lang kayo. Siguro bukas. Pero gagawa na ako ngayon. So, yun. It's 9:22 guys. Umabot tayo ng 54 minutes dito. At sa tingin ko ma-upload at mapapanood nyo ito mamayang mga 10:15 or 10:30. So, kita-kits tayo doon mga kumag. I don't know kung bargain, Sabsaman 2 or I don't know, wala pa akong maisip pero gugulatin ko na lang kayo. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.